So kay Senadora Laila de Lima, makakausap naman natin si Senador Kiko Pangilinan. Magandang tanghali po, Senator Pangilinan. Si Connie Sison po ito. Magandang tanghali, Connie, at sa mga nakikinig at nanonood. Makikibalita lamang kami, Senator, kung kasama niyo ho kanina si Senadora de Lima bago umalis sa Senado. Pakilarawan nga po sa amin kung ano po ang naging pakiramdam ng ating Senadora sa mga nangyayaring ito. At siyempre, siya hindi natutuwa, no? At hindi niya gusto itong mga pangyayaring ito. Ngunit tinatanggap niya na ganito ang proseso. Hindi man niya sinasang-ayunan at nirerespeto niya ang ating mga proseso ng batas. Kaya willingly at voluntarily siya po ay pumayag na sumama na sa pulisya, sa PNP kanina umaga. Ano po ang balak po ng LP na pagtulong naman na ibinibigay niyo po para sa inyong kapartido na si Senadora Laila de Lima? Well, dalawa, no? Suporta sa kanyang, siyempre, sa kanyang mga kaso. Naniniwala pa rin tayo at ito ay ating naisiwalat na sa ilang pagkakataon na walang basehan itong pagsampa ng reklamo at wala ring jurisdiction yung pagsampa ng reklamo sa RTC. So, naniniwala tayo dapat ito ay sa Ombudsman at sa Sandigan Bayan at naniniwala tayo na yung ebidensyang ipinakita po nila ay napakanipis. Mga convicted drug lords ang tumitistigo laban sa kanya at ang kapalit ay hindi sila sasampahan ng reklamo. At ang sitwasyon ay meron ng pinatay na drug lord sa loob mismo ng Bilibid. In other words, kahit sino sa kanila pwedeng hindi na magigising bukas o kaya bukas na lang at ang kanilang huling araw sa mundo. Kaya ganito ang nangyari sa kanila. Forced to good silang magtestigo kontra dito sa inaakusahan ng gobyerno. May pagkakataon na hubat kayong makausap naman si dating Pangulong Noynoy Aquino para sa kanyang reaksyon ukol po dito sa pagkakaaresto. Does he also think, of course, na-mention na po ng LP na ito isang political vendetta. Ganon din ho ba ang kanyang pakiramdam, sir? Well, nagkausap kami this morning but he was more concerned about yung safety at kaligtasan ng ni Senator Laila de Lima. Hindi kami nakapag-usap ng matagalan but in the coming days, I'm sure we will sit down and discuss and talk about how we can ensure, no, number one, yung safety ni Senator de Lima. Alam mo, si Senator de Lima, maraming pinakulong yan. At sa sitwasyon po ngayon, na yun na nga, meron ng sinaksak na drug lord sa loob ng Bilibid, meron ng sinakal na Koreano sa loob ng PNP headquarters mismo, meron din pinatay na mayor mismo sa loob ng kulungan. Hindi biro. Kung magkaroon ng breach of security riyan, kinakailangan talagang tiyakin ang kaligtasan ni Senator de Lima. Sa tingin nyo, Senator, talirin ho ang inyong mga kamay, no? Dahil siyempre, hindi ho talaga, kumbaga, iba ho ang administrasyon na nakaupo ngayon. Sinasabi nyo nga na mismong kayo ay natatakot para sa kanyang buhay, ganun din ang senadora mismo. But how are you going to help her in terms of securing her? Nabanggit nyo, yun yung dalawa na isa sa dalawa sinasabi nyo na titutukan talaga ninyo. Paano nyo ho balak gawin yon? Well, sa ngayon, we have been assured by Senate President Coco Pimentel na 24 hours din mayroong security from the Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Will be assigned kay Senator de Lima. So that is something that we can do. We will monitor itong development sa kanyang sitwasyon sa in custody. Pag nakikita po natin o pag meron tayong informasyon na hindi maganda, we will have to relay this immediately to the authorities and to the court. So we will have to stay vigilant in the manner of her safety and her security. Nabanggit po ba ni Senadora de Lima kung ano po mga legal na hakbang ang kanyang gagawin kaugnay po sa mga kinakaharap niyang kaso? Being that she's also a lawyer, no? Yes. Alam niya rin ho kung ano yung mga karapatan niya, syempre. Well, una-una, pending pa yung ilang mga petisyon questioning the jurisdiction of the Regional Trial Court dito sa kaso ni Senator de Lima. Tayo po ay naniniwala, exclusive at original ang jurisdiction ng Sandigan Bayan at ng Ombudsman sa mga kasong involving cabinet secretaries as they use their, alleged that they are using their office to commit illegal or criminal acts such as anti-graft, etc., extortion, bribery. So yan, ang itinutulak pa nila, hopefully, ma-reverse itong findings ng DOJ
at maisampa instead dito sa Ombudsman at sa Sandigan Bayan where it ought to be filed to begin with. Naharang daw po yung inyong sasakyan, sir, sa gate po ng Camp Crame. Pakikwento po sa amin ito. Ay, well, ano na, case closed na yan. Nagka-miscommunication lang. Siyempre kami medyo tense yung sitwasyon. Ang sinabi kasi ng CIDG, yung sasakyan na dala-dala ko ay Toyota. Hindi, Ford. No? So, silver Toyota daw, silver Ford. So, nagkamali lang at nagkaroon ng miscommunication. I see. Pinapalampas na kasi yung mga media, yung kung sino-sino, kami hindi pinapapasok. So, I see. there was miscommunication at nagsorry na. Nagsorry na ang PNP. Meron ho bang... Okay na yun, wala na yun. Opo, okay. Klaro na po tayo dyan. Senator, meron ho bang ibinilin po sa inyo itong si Senadora De Lima? Ngayon pong syempre siya ay nakapiit na. Meron ho mga personal na bilin, kaya? Well, of course, nagkaroon kami ng... nandun si Father Robert Reyes kanina. At nanalangin kami bago siya umalis ng Senado. At siyempre, I committed, of course, being president of the party, I said, the party will be here for anything that she may need. No? And so, nagpasalamat lamang siya. So, ganon ang naging usapan namin kanina. Nakita niyo ho, Senator, may pagkakataon ba kayong makita yung commitment order kanina? Hindi, dahil sabay-sabay na kaming umalis, sila ay tumuloy nga sa Regional Trial Court sa Muntinlupa. Right. Kaya ako naman ay may meeting para maorganisa itong pag-respond nga dito sa arrest. Kaya naghiwalay na kami. Pero magkikita kami ulit. If not over the weekend, baka sa Lunes kasama naman ang iba pang mga senador na nais bumisita kay Senator Laila. Speaking of yung visitation po, meron ho bang, ano po bang arrangement pagdating naman kay Senadora De Lima sa visitation dyan? Well, ang sinabi ng CIDG, basta isumite lang for verification and security, yung kung sino man ang mga pangalan nung pwedeng pumasok at lumabas. So, wala namang ganong sinasabing we will limit it to so many names, Right. etc. Okay, maraming salamat po, Senator Kiko, para sa inyo pong binigay sa aming oras. Yes, maraming salamat. Kami po, inuulit po natin, nalulungkot po tayo, naniniwala po tayo ay sinisingle out po si Senator De Lima dahil po siya ay isang kritiko ng ilang mga patakaran ng kasalukuyang gobyerno, kaya ito ang nangyari. Nakakalungkot. Sana naiwasan ito dahil nasa demokrasya tayo. Dapat malayang nakakapatikos o puna ang sino man kung may mga patakaran na hindi nararapat o hindi tama. Ganyan po ang demokrasya, kaya tayo po'y naninindigan, hindi lamang para kay Senator De Lima per se, kundi para sa demokrasya at ang karapatan na magsalita ng kahit na ito'y hindi sangayon o kontra sa mga nakaupo sa gobyerno. Senator, Salamat po. maraming salamat po sa inyong oras.